My final prediction sa Miss Supranational 2025. Sino kaya ang aking number 1 sa listahan? Hello Cruella, subuhay. This is Gisa Lordaga and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gisa Lordaga, Cruella in Pageantry, and click the notification bell para updated kayo ni Kaus na maglabas ako ng aking mga video. O, diba? Kamusta kayong lahat? Ito na nga ang first vlog ko ngayon sa Miss Supranational 2025. At ang first vlog ko ay ang final prediction din. O, diba? Nag-makeup talaga ako para sa kanila. Charot lang! Charot lang. O, diba? So, ito na nga ang aking final picks. Final hot pick sa Miss Supranational 2025 from the African region. Kasi by continent to eh. I think by region. From African region, ang personal pick ko sa kanila para umabot sa top 6 or top 5 ay si Miss Zambia ng bonggang-bongga. Talaga siya lang talaga ang nakikitaan ko ng possible na umabot talaga hanggang sa dulo. Tapos may chance din itong si Miss Angola, si Miss South Africa, Miss Nigeria, and Miss Namibia to complete my top 5 sa African region. Next, sa American region naman ay ang aking ano ba yun? Yung aking pambato at possible na abot sa top 5 ay si Miss Brazil. Pero kung hindi man umabot si Miss Brazil dahil ang kanyang pasarela ay naiiwan ang kanyang mga paa, pero ang mukha niya at ang katawan niya ay panalo, pero kini-consider ko rin na possible din na makaabot sa top 5 si Costa Rica at saka si USA. Depende na lang mamaya yan sa eksena nila mamaya. Ano ba yung mamaya? Depende na lang sa finals kung anong eksena nila, kung sino ba ang kakabog ng bonggang-bongga. Pero kino-consider ko rin na papasok sa top 24 ng supranational semifinalist ay si Peru and Guatemala. So, from the American region, Brazil, Costa Rica, USA, Peru, and Guatemala. Huwag ninyong hanapin yung wala. Ngayon. So, punta naman tayo uli ko na yung Asia, guys. Punta muna tayo dito sa Caribbean region. So, dito sa Caribbean region, wala ako masyadong nabetan. Konti lang, 4 lang yung napili ko. Pero yung predicted contestant ko na possible talagang umabot sa top 5 ay si Puerto Rico. Kung hindi man si Puerto Rico at medyo minalas-malas siya, may chance din itong si Curaçao. Mukhang silang dalawa lang ang possible na abot from the Caribbean region sa top 5. Kasi parang sila lang yung may potential. Pero more chances of makapasok naman sa semifinalist, itong si Dominican Republic at saka si Trinidad and Tobago. Ayun. So parang 4 lang yung napili ko sila kasi top 24 lang naman ang supranational, diba? So next, Europe region, ito medyo nahirapan talaga ako ng malala dito. Kasi maraming magaganda, maraming mga magagaling, and ang possible, papasok si Poland kasi host country sila for today's video. Pero, ang predicted at saka possible na flag bearer ng European region sa top 5 ng Miss Supranational ay si Germany. Pero, grabe, kinakabahan ako kay Romania. Kasi face card, matangkad, at saka, alam mo yun, yung walang budol. Maganda din naman yung performance niya. May tindig, at saka aura lang talaga siya na pang Miss Supranational, si Miss Romania. Pero predicted, possible na flag bearer ng Europe ay si Germany. Pero nasa contention din si Miss Denmark, lalong-lalo na ang the very beautiful na si Miss Iceland at saka ang very performer na si Miss Albania. So sila ang aking top 5 sa Europe region, si Miss Romania, si Miss Germany, si Miss Denmark, si Miss Ireland, and si Miss Albania. Pero ang aking flag bearer ng Europe ay si Miss Germany.
Ayan, punta naman tayo dito sa Asia. May pinasok ako dito sa Asia. Mag-explain muna ako. Sa Miss Nepal, I like her beauty, I like her performance, I like everything about her when it comes to swimsuit and evening gown. Talagang hindi naman niya ako dinisappoint. Magaling siya. Isa din sa mga nagustuhan ko si Australia. Sa Australia, medyo nag-fade yung kanyang charisma when it comes sa evening gown. Hindi ko masyadong feel. Pero sa swimsuit niya, okay naman. Kaya possible na papasok talaga siya sa top. Sa semi-finalist. To be sa top 24 ng Super National. Tapos, kinukonsider ko talaga si Myanmar. Ang ganda talaga ng gown niya, talagang kakaiba. Tapos maganda din yung swimsuit performance niya. Tapos may face card pa siya. So, possible Myanmar isa sa mga semi-finalist na makakaabot sa Miss Supranational. Next is Indonesia. Si Miss Indonesia, to be honest, nagdadalawang isip ako, baka siya ang flag bearer ba? Or possible na, diba? Pero malabo to sa back-to-back. Pero nakakasigurado akong papasok talaga si Indonesia sa semi-finals. Ipaputol ko pa yung liig ni Michael Porendo. Nadamay si Michael Porendo. Pero ang aking flag bearer from Asia and Oceania, of course, Philippines, Tara Valencia. Hindi niya ako binigo sa swimsuit competition niya. Siya yung pinaka-favorite ko doon from Asia. And then, of course, sa kanyang evening gown na kakaiba na pinakitaan niya tayo ng kabog na performance at saka face card talaga ang ino-offer niya. So, mahirap siya tanggihan from Asia and Oceania. At talagang for sure, pasok na pasok ito sa banga dahil kung hindi man nako talaga. So ngayon guys, recap lang tayo ha. From African region, si Zambia ang aking flag bearer from Africa. Pero possible din si Angola, South Africa, Nigeria, and Namibia. And then from the America, si Brazil ang aking flag bearer. Pero medyo dik-dikan sila dyan ni Miss Costa Rica, USA, Peru, and Guatemala. Sa Asia, si Philippines, Indonesia, Australia, Myanmar, and Nepal. Pero si Philippines ako, syempre. Hindi naman dahil sa bias ako, pero nakitaan ko talaga ng magandang performance. The Caribbean, Puerto Rico, Curacao, Dominican Republic, and Trinidad and Tobago. Si Puerto Rico din yung flag bearer ko dyan. And Europe, si Germany, Romania, Denmark, Iceland, Albania. Pag hindi ginalingan ni Germany, pero for sure kasi papasok tong si Romania at saka si Denmark at saka si Iceland. Maybe si Albania. Pag hindi ginalingan ni Germany sa swimsuit competition at evening gown, nakadepende yun later. Nakadepende yan sa finals nila kung sino yung yung pangabog ang mga outfit at saka yung mga performance. Pag hindi ginalingan ni Anna Valencia of Germany, mukhang si Romania talaga ang magiging flag bearer ng Europe or Denmark or maybe the face card Iceland. Basta ang dami kasi sa Europe, ang hirap. I'm so sorry si Spain, hindi ko pa pinasok. Si France, ang dami nila. Czech Republic, basta maraming pwedeng possible na supranational queen from the European region. Ayun na guys, so alam na ninyo. So ang aking predicted top 5 ay si Miss Zambia, si Miss Brazil, si Miss Puerto Rico, Miss Germany, and Miss Philippines. Naisip ko nga, pag nakapasok nga itong si Zambia, Brazil, at Germany, Puerto Rico, si Philippines ang pinakamaliit. Stan 5'9". Pinakamaliit pa lang siya dyan sa lagay na yan ha. Pero naniniwala pa rin talaga ako sa kapangyarihan ng meron si Tara Valencia. Diba? So, ayun, mukhang kakabog naman talaga si Tara at mukhang aabot naman talaga siya dulo ng kompetisyon. So, ang aking predicted winner as Miss Supranational 2025 ay si Miss Philippines, Tara Valencia. Hopefully. Kasi minsan lang ako mag-predict ng Supranational, tapos minsan Philippines lang yung top. Kasi hindi ko laging tinatap yung Philippines. For the first time siguro. Kaya even Pauline Amelengs na hindi ko yata siya tinap at that time. Basta, for sure, ang naniniwala talaga ako sa sa virtud na bigay ni, ni Tara Valencia. That's why siya ang aking predicted winner sa Miss Supranational. At ang possible runner-up ay si Brazil or Costa Rica, Germany or Romania, Puerto Rico or Curacao or Zambia or Angola. Diba? So, kayo na bahala. So, sino guys ang inyong predicted winner sa Miss Supra
2025. Comment down below lang kayo ang inyong violent reaction, ang inyong views and opinion when it comes dito sa aking final prediction sa Miss Supranational 2025. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Paalam.